Magandang umaga pong muli mga kaibigan ko at mga kapatid. Sa umaga pong ito, patuloy po na tayo po'y mag-aral na salita ng Diyos at patuloy na ang biyaya ng Panginoon ay patuloy na dumaloy po sa ating buhay at maranasan ang kanyang paalala, ang kanyang kautusan, ang kanyang palatuntunan at ang kanyang biyaya na malaking pag-ibig sa atin upang patuloy natin makita ang kalagahan na binibigay ng Diyos sa atin at tinuturo sa atin ng Diyos para tayo ay mapabuti, para tayo lumakad ng ayon sa kanyang kalooban, at tayo ay mailagay niya sa kanyang ubasan at sa kanyang biyaya ng pangako na patuloy na dapat natin maranasan kung tayo lamang ay susunod at aayon sa kalooban ng Diyos at mamuhay ng may malinis na puso at kaisipan. Sa umaga pong ito, ating pong pag-aaralan ang sa 10 utos at ang ating pag-aaralan na po natin yung una hanggang ika-6 na utos ng nakaraang pa mga linggo at muli tayo po'y dadako na po tayo sa ika-7 utos na ibinigay ng Diyos kay Moises sa Sinai na sinulat ng Diyos sa tapyas ng bato at ito po'y dapat na umiiral po sa ating panahon upang tayo po ay lumakad ng may malinis na puso at pamumuhay sa paningin ng Diyos at ang Diyos lagi ang ating sandigan, ang ating Panginoon na dapat natin pinaglilingkuran at Diyos na nasa atin unahan at Panginoon natin na tagapagligtas ng ating buhay. At patuloy po na bago po tayo mag-umpisa sa ating pag-aaral, ako po si Abel, isa pong 7-day Adventist na sa inyo po'y maglilingkod sa umagang ito. At samahan niyo po ako na sa umagang ito tayo po'y manalangin at tayo po'y yumuko. Dakilang Diyos, makapangyarihang Ama, purihin ka at banal. Panginoon ni Abraham, ni Isaac, ni David. Panginoon na aking dinadalangin sa umagang ito. Panginoon na nagbigay sa amin ng hininga at buhay. Panginoon, nakakabatid ng puso't isipan namin. Panginoon, sa umagang ito, patuloy o Diyos na kung mayroon po kayo nakikitang karumayan sa mga puso, sa aming mga nagawa, naisip, Panginoon, patawarin mo kami sa aming mga nagawang kasalanan, sa aming buhay, sa aming pagkatao, buong pagkatao namin, Panginoon, at patuloy ninisin mo ang aming puso't isipan, at sa umagang ito nawa, maghari ang iyong salita, at manahan sa aming puso ang iyong mga salita, Panginoon, sa aming isip, at patuloy magliwanag ka sa aming buhay, O Diyos, at ang aming kaisipan ay patuloy na makaunawa ng iyong mga salita, at lumakad ay lamang sa iyong kalooban, ng may pag-ibig at may kagalakan sa iyong mga puso. Panginoon, marami pong salamat at sa umagang ito, samahan nawa kami na yung banal na Espiritu na siya magpapaunawa, magtuturo sa amin at magpapaalala ng iyong mga palatuntunan at ang aming mga landasin ay maging mabuti sa iyong paningin at ikay may taas at mapapurihan, O Diyos. At sa itong aming dalangin, Panginoon, sa pangalan ni Jesucristo na aming Diyos tagapagligtas, in Jesus' name, Amen and Amen. At tayo po ay mag-aaral ng salita ng Diyos. Kung mayroon po kayong Biblia, ating pong buklatin sa ating pong buksan sa Exodus chapter 20 verse 14. Ito po ang ika-7 utos na sinabi ng Diyos. Ang sabi po rito, huwag kang mangangalunya. Alam naman natin sa ating buhay na ang pangangalunya o pakikiapid ay hindi kaaya-aya sa paningin ng Diyos. Naalala nyo na tayo po ay nagbabasa ng salita ng Diyos tungkol sa Genesis, sa buhay nila nang sila papunta sa pangako na binigay ng Diyos. Bago sila nakarating doon, nagkaroon ng ganyang mga pangyayari. May mga nakiapid at talagang hindi naging maganda. Alam niyo po ba na ang tao noon, pag ikaw ay nakagawa ng malaking kasalanan, ay binabato ka hanggang sa mamatay. Unti-unti kang binabato hanggang sa mamatay ka. At talagang ang mga lalaki noon, ganun na lamang respeto sa mga babae. Dahil ang kapalit ng kanilang mga ginagawang kasalanan ay kamatayan. Talagang papatayin ka talaga. Hindi mahalaga kung may pera ka doon, hindi mahalaga kung may kakayanan ka doon, hindi mahalaga kung mayaman ka doon. Pag ikaw ay nagkasala, papatayin ka, talagang ang kapalit ng iyong ginawa ay kamatayan. Kaya ganun na lamang sila karespeto.
Sa panahon natin, hindi na umiiral yan. Yung babatuhin ka sa panahon natin, parang hindi na tama. Kasi meron na tayong batas at meron na tayong pagkakulong. Talagang pag nagkasala ka, nakagawa ka ng pangangalunya sa iyong kapwa at kinasuhan ka dahil sa iyong ginawang kasalanan, at talagang makukulong ka at pagdurusahan mo ang iyong ginawang kasalanan. Yun nga lang, hindi katulad noon, pag ikaw nagkasala, papatayin ka. Pag nakulong ka at nakalaya ka, siyempre magiging mayabang ka, nakalaya ka, at saka naging astig ka dahil nakulong ka, naranasan mo yun sa kulungan. Ngayon, maglalo kang gagawa ng kasalanan, at talagang lalo kang magre-rebelde. Sabi nga, ang masama ay lalo magpapakasama, at ang banal ay lalo magpapakabanal, ang mabuti ay lalo magpapakabuti. Kung ikaw ay nakakilala at nakakaunawa sa Panginoon, sa kanyang biyaya, sikapin mo na ikaw ay mapabuti. Sikapin mo na wag mong gawin yung mga bagay na alam mong masama. Hanggat maaari sa tulong ng Diyos, sa tulong ng Banal na Espiritu, patuloy tayong lumapit kay Kristo upang ang isang bagay na alam natin masama ay hindi natin magawa. Alam niyo ba kung bakit pinagbabawal ng Diyos na huwag kang mangalunya? Dahil ito ang sisira ng iyong pamilya. Si Satanas, gustong-gusto niya na masira ang pamilyang buo. At bakit po, mga kaibigan? Kasi ang gusto ni Satanas, lalong mawasak ang maayos at magandang pamilya at magkaroon ng hiwalayan at hindi nagiging maganda sa inyong mga anak. Nakikita ng mga anak kung anong ginagawa ng kanilang mga magulang at dumadating yung time na hindi na nila alam kung ano yung tama at mali. Sa akala nila tama yung ginagawa ng kanilang mga magulang, gumagawa ng mga bagay na pakikiapid sa ibang kababaihan o sa ibang kalalakihan, at lumalaki mga bata na ginagaya din ang kanilang mga magulang, at ganun din ang lalo na sa darating pa. Talagang hindi tama. Kasi po, sinasabi ng Diyos sa 10 utos, sa 7 utos, na wag tayong mangangalunya. Sabi ng isang asawa, ang asawa ko po ay sumakabilang bahay na, o sumakabilang kapitbahay. Ang ibig sabihin, kaibigan ko, hindi dapat natin ginagawa ang isang bagay na tayo ay merong pamilya or meron na tayong isang pundasyon na meron na tayong mga anak at tayo po ay kasal, na hindi dapat natin ginagawa mga bagay na to. Ito ay sisira at talagang wawasak sa nabuong pamilya at taninsing talagang hindi na to mabuo at hindi na to maging maayos at tuluyan na mawasak. At tuwan-tuwa po si Satanas sa bagay na yan. Galak na galak si Satanas dahil nasasaktan niya ang Diyos sa ginagawa niya sa kanyang mga nilalang, sa kanyang minahal at kawangis na nilalang. Tayong tao, tayong sangkatauhan ay lubos na minamahal ng Diyos. Tayo po'y binigyan ng kalayaan. Kung tayo ba ay magpapatuloy sa kasalanan at ang dulo nito ay kapahamakan, kung tayo magpapatuloy sa biyaya at pag-ibig ng Diyos at lumakad ayon lamang sa kalooban ng Diyos, ang dulo nito ay kaligtasan. At ang pangako ng Diyos ay mararanasan natin kung patuloy tayo maglilingkod sa Kanya at hindi natin siya tinatalikuran at nawawala sa Kanyang presensya. Kaya ang gusto ng Diyos maging makasama tayo hanggat maaari, maging buo ang pamilya na may pag-ibig na si Kristo ang nasa gitna. Tayong lahat, ang nais ng Diyos ay makaranas ng pangako niya. Pero mas ginugusto pa ng maraming tao ang maranasan ng kapahamakan. Mismo ang sarili mo ay tinutulak mo na mapahamak ka. Mismo ikaw na mismo ang tumutulak sa sarili mo na malugmok ka sa kasalanan at tuluyan ng mawasak. At saka mo marirealize ang lahat
nahiwalay ka na pala sa asawa mo, wasak na ang iyong pamilya, pinagtabuyan ka na ng asawa mo, pinagtabuyan ka na ng pamilya mo, at ang lahat ng bagay na yun, marirealize mo, huli na. Hanggat tayo merong kaisipan na wasto sa ating isipan, at alam natin na mali ang mga bagay na mga mali ang mga bagay na pangangalunya o pakikiapid sa isang babae o sa isang lalaki, hanggat maaari umiwas tayo at humingi tayo ng tulong sa ating Panginoong Hesukristo, na siyang magbubuo sa ating buhay, na siyang magpapaalala sa atin, na siyang magbibigay sa atin ng pagkaunawa, na siyang magbibigay sa atin ng talino upang makita natin ang bitag o ang palaso ng plano ni Satanas na tutusok sa ating buhay upang tayo ay magkasala. Kaibigan ko, kung iyo naiintindihan ang pangangalo niya o pakikiapid, kung meron man mga taong ganito na gumagawa ng mga bagay na ito, hindi man alam ng iyong asawa o hindi man alam ng iyong pamilya na gumagawa ka ng bagay na ito, di ba? Ang CCTV nga ang CCTV limitado. Kung saan lang siya nakatutok, doon lang siya doon lang nakikita. At meron CCTV na bilog ka, tapos umiikot yung camera niya. Kung ano lang natatanaw niya, yun lang din. O sa hallway, o sa kalsada, one way na kung saan nakatutok, doon lang yan. Pero ang mata ng Diyos, kahit saan ka magpunta, kahit ang kasalanan mo ay ginagawa mo sa dilim, kahit walang tao na nakakaalam, nakikita ng Diyos ang iyong ginagawa, kaibigan ko. Nakikita ng Diyos ang laman ng puso mo, kay buturan ng puso mo, kung anong pumapasok sa isip mo, kung ano ang ginagawa mo. Lahat ng bagay sa harapan ng Diyos ay walang lihim. Kaya patuloy na tayo ay tumingin sa Diyos at hindi tumingin sa kapwa. Hindi tumingin sa ating asawa, sa ating pamilya, sa ating kamag-anakan. Ang tingnan natin si Kristo, na siyang mas nakakaalam at nakakakilala sa iyong pagkatao at sa iyong buhay. Sabi sa Mateo, samahan niyo po akong basahin ng Mateo, chapter 5, verse 32. Baka sabihin ng iba yung 10 utos ay wala na, Old Testament na yan, nasa New Testament na tayo. Ay kaibigan ko, ito sinabi sa Mateo, chapter 5, verse 32. Sabi dito, doon muna tayo sa verse 27. Ang sabi dito, narinig ninyo ng unay, iniutos sa mga tao, huwag kang makikiapid o huwag kang mangangalunya. Kaibigan ko, Old o New Testament at ang salita ng Diyos ay patuloy na umiiral. At ang 10 utos ay umiiral sa panahon natin na dapat tayong lumakad sa ating buhay. At ang sabi ng Panginoon, huwag kang mangangalunya o makikiapid upang mapabuti at maging payapa ang iyong buhay. At maging masaya at maligaya ang iyong pamilya at maging maayos ang lahat sa biyaya na binigay sa iyo ng Diyos. At sabi po sa Mateo chapter 5, Mateo chapter 5 verse 32, itong sabi, ngunit ngayon sinasabi ko sa inyo, kapag umiwalay ng isang lalaki, ngunit ngayon sinasabi ko sa inyo, kapag pinahiwalay ng isang lalaki ang kanyang asawa, nang hindi naman ito nangangalunya at ito'y nag-aasawang muli, ang lalaking iyo'y nagkasala, itinulak niya ang kanyang asawa sa pangangalunya. At sino mang mag-asawa sa babaeng hiniwalayan ay nangangalunya. Sabi dito, kung ikaw ay hindi naman siguro magkakaroon ng karamihan
ay yung mga mag-asawa, pag naghihiwalay, karamihan may ginagawang kalukuhan ng lalaki o o dinadaan nila sa pag-aaway para magkaroon ng paghihiwalay. Or yung babae, ganun din. Pero, sa bagay na ito, sinasabi ko sa inyo, kaibigan ko at kapatid, sinabi nga rin sa Mateo, chapter 5, verse 32, kung ikaw ang magiging dahilan na ang asawa mo ay nag-asawa at siya ay nakiapid, at yung kabit, sabi nga kabit, inasawa yung asawa mo, pakikiapid din yun. At ikaw din ay nagkasala dahil tinulak mo ang asawa mo na siya ay magkasala at makiapid. Kahit palagay natin hindi ka na nag-asawa, pero gusto mong humiwalay sa asawa mo dahil na hindi mo na gusto ugali niya, nagkasala ka rin. Nang dahil sa'yo, sila ay nagkasala at sisingilin sa'yo ng Diyos yan. Lahat kayo ay nagkasala. Ngayon, kung kayo mag-asawa ay naghiwalay, at nagkasawa yung asawa at ikaw ay nagkasawa, hindi na mabubuo ang dating kayo. Dahil sinira na ni Satanas at tuwan-tuwa si Satanas. At namumuhay na kayo na nagkakasala at patuloy na nagkasala. Hindi naman pwedeng ang isang kasalanan ay patungan pa ng isang kasalanan. Nagpapatuloy lang sa pagkakasala. At walang ibang makakasolusyon, walang ibang makakabuo ng pagkatao mo kundi si Kristo. Patuloy tayong lumapit kay Kristo at patuloy na magsisi sa ating kasalanan at manatili tayo sa ating mga asawa. Kung sa mga bagay na ito magkakasala tayo, manatili tayo sa isa't isa sa ating mga asawa at mahalin silang lubos na ibinigay sa iyo ng Diyos at ibinigay ka naman ng Diyos para sa Kanya. Alalahanin nyo nung kayo yung mga dalagat binata pa na nagliligawan. Alalahanin nyo ang mga masasayang araw ninyo maghalos maghapon. Alalahanin nyo yung mga ngitian nyo, mga tawanan nyo. Alalahanin nyo nang kayo'y kinasal na napakasaya, napakaganda. Alalahanin nyo nang kayo nagsama ng mga ang kukulit nyo parehas at nagkaroon kayo ng anak na tuwan-tuwa kayo. Alalahanin nyo lahat ng masaya. Hindi lang ang kasayaan nyo, kundi ang pag-ibig ng Diyos na sa inyo gumitna at magkaisa kayo at maging isa dahil sa pag-ibig ni Kristo sa inyo. At ang biyaya ng Diyos ay patuloy nyo mararanasan at patuloy makikita nyo ang pagkaunawa at karunungan na pinagkaloob sa inyo ng Diyos at makikita nyo ang tama at mali at makakaiwas kayo sa mga bagay na ito kung patuloy nyo sinusunod ang kalooban ng Diyos at lumalakad ayon lamang sa Kanyang kalooban. At ang biyaya ng Diyos ay patuloy na sasagana sa iyong pamilya, sa iyong mga anak, at sa mga susunod pang henerasyon sa inyong buhay. Pero, ang nais ng Diyos sa inyong lahat, lumapit kayo hanggat may pag-asa, hanggat may pagkakataon, hanggat may panahon, tayo ay patuloy na inaanyayahan ng Diyos na tayo ay patuloy na lumapit sa Kanya upang patuloy natin na makita ang lubos, ang biyaya ng kaligtasan, ang biyaya ng pangako ng Diyos sa ikalawang pagbabalik ng ating Panginoong Hesukristo. At patuloy na sa panahon natin ngayon, kung tayo ay nagsisikap na huwag matukso sa mga ating kapaligiran, karamihan pero hindi lahat, sa social media sa ating panahon ngayon, marami ng kabataan o marami ng lalaki o babae sila na mismo ang gumagawa na para sila ay pagnasahan o pag-isipan na hindi maganda o pag-isipan ng kalaswaan or sabi nga sabi sa Biblia na sabi sa verse 28, basahin po natin ang verse 28, Mateo chapter 5 verse 28. Ang sabi rito,
Ngunit ngayon, sinasabi ko sa inyo, ang sino mang tumingin ng may mahalay na pagnanasa sa isang babae, sa isip niya'y nakikiapid na siya sa babaeng yun. Ay pinagtibay ng Diyos. Pinagtibay ng Diyos yung sinabi rito na huwag kang mangangalunya. Yun dito, para mapaano mo, mapapag-isip mo, pag huwag ka mangangalunya o hindi mo dapat gawin. Pero sinabi ni Kristo, at lalo niyang pinagtibay, na sa paningin pa lang, tayo ay nakikiapid na. Kung tumitingin tayo ng mahalay sa mga kaibigan natin na babae, sa ibang tao na patuloy na hindi nagiging maganda sa paningin ng Diyos kung pumapasok sa iyong isipan. Ulitin po natin, sabi rito, ngunit ngayon sinasabi ko sa inyo, ang sino mang tumitingin ng may mahalay na pagnanasa sa isang babae, sa isip niya ay nakikiapid na siya sa babaeng yun. Sa panahon natin, sa ating huling panahon na ito, babae, karamihan, hindi lahat, karamihan sa mga babae, sila na ang gumagawa na sila ay pagnasahan. Lalo nagkakasala yung mga lalaki na tumitingin sa kanilang mga ma-extend short, sa kanilang ma-extend damit. At lalo nagkakasala ng dahil sa sila nagiging dahilan ng pagkakasala at nagkakaroon ng mga panre-rape at talagang kabastusan. Binabastos sila dahil sa kanilang kasuotan, dahil sa kanilang hindi magandang attitude sa kanilang buhay. Kung gusto na po natin tayo po ay igalang, kailangan po igalang muna natin ang ating sarili. Respetuhin natin ang sarili, ang ating katawan, sapagkat ito po ay templo ng Diyos na ayaw ng Diyos na narurumihan at dinudumihan. Dahil ang Diyos ay hindi naglalagay sa atin ng mga bagay na mga hindi maganda. Ang nais ng Diyos na tayo maging malinis at kaaya-aya sa kanyang paningin at sa paningin din ng tao. At hanggat maaari, sikapin mo na hindi ka kabastos-bastos o hindi ka kaaya-aya sa paningin ng kayong kapwa. Kung ang kapwa mo tingin sa iyo ay hindi maganda at naglilingkod ka naman sa Diyos, ang tingin sa iyo ay parang masamang tao ka sa paningin ng tao, pero sa paningin ng Diyos, sa iyong pagkaunawa sa tulong ng Banal na Espiritu, isa kang kalugod-lugod ang mga lakad mo sa harapan ng Diyos. Alam mo na at totoo ang iyong mga ginagawa sa buhay mo. Ang Diyos ay makikita mo na patuloy na sasama sa iyo. Hayaan mo yung mga taong naghusga, hayaan mo yung mga taong gumagawa na hindi maganda sa buhay mo. Hayaan mo yung mga taong nagagalit sa iyo na wala ka namang ginagawang kasalanan. Basta pakita mo lang sa harapan ng Diyos yung mga ginagawa mo ayon lamang sa kanyang kalooban. Hindi yung mga bagay na sasang-ayon tayo sa hindi magandang buhay o sumasang-ayon tayo sa takbo ng mundong ito, kung anong tugtog ng mundong ito siyang ating sayaw. Hindi po ganoon. Tayo po'y lumihis at lumakad ayon lamang sa kalooban ng Diyos. Hanggat maaari, tayo'y maging respeto sa ating buhay at respetuhin natin ang ating sarili na patuloy na ang Diyos ay nagpapabanal sa atin kung tayo ay sumusunod at gumagawa ng ayon lamang sa kanyang kalooban. At patuloy na tayo ay umayon lamang sa nais ng Diyos at mabigyan tayo ng pagkaunawa at pagkaintindi na malaman natin ang tama at mali na tayo lumakad sa kanyang biyaya. At maraming tao at maraming kabataan, lalo na ngayon sa panahon natin, maraming online, marami nang gumagawa at ginagawa ang mga kababaihan o mga kalalakihan. Lalo na
Yung lalo na po sa mga kalalakihan, mga nanonood ng mga ng mga sex video. Isa rin 'yan sa tumatatak sa isip ng isang lalaki na makagawa ka ng pakikiapid sa iyong kapwa. Itinutulak mo sarili mo na gumawa ng masama. At ito naman ang gusto ni Satanas. Kung saan tayo mahina, doon niya tayo ginagawa ng paraan na mawasak. Kaibigan ko, kung ikaw ay nakakaranas sa mga ganitong bagay, sa mga kalalakihan, lalo na sa kabataan ngayon, maraming kabataan nakakapanood ng YouTube, sa pakapanood ng kung ano-ano, at bata pa lang nalalaman na yung mga bagay na hindi dapat nilang malaman, at lalo lang nagkakasala at lalong lumalaw ang kanilang kaisipan sa maling pamamaraan. At sa mga kalalakihan na nanonood ng mga sex video, sa mga picture video na hindi dapat na gawin. Dahil pag ang isang lalaki ay nakapanood ng sex video o nakakita ng picture na mga hubad, pag ang isang babae nakita niya at maganda, papasok sa isip niya yung babae na yun, yung mukha ng babae na yun yung nakikita niya na sa napanood niya. Ngayon, nagiging hubad sa kanyang paningin at ang lalaki na yun ay nakikiapid sa babae yun. At kahit hindi alam ng babae, sinabi nga sa Biblia, sa verse 28, na ikaw ay nakikiapid. Tumingin ka lang ay nakikiapid ka na. Kaya hanggat maaari, respetuhin natin ang ating kababaihan, ang ating kapwa, ang ating sarili, at patuloy tayong lumakad ng may malinis na puso sa paningin ng Diyos. Sapagkat alam ng Diyos ang laman ng iyong puso, ang laman ng iyong isip, at ang lahat ng bagay na mayroon ka at may buong pamilya mo, alam ng Diyos. Alam ng Diyos kung kailan ka mamamatay. Alam ng Diyos ang bilang ng buhok mo. Kaya alam ng Diyos ang mga ginagawa mo. Sabi nga, ang lahat ng bagay ay lilipas, ang tao ay mamamatay, ang lahat ay maglalaho, pero ang pangako at pag-ibig ng Diyos ay mananatili sa taong may takot sa Kanya at sumusunod sa ating Panginoon. Kung gusto mong makita ang kalagahan ng pagkatao mo, buhay mo, lumapit tayo kay Kristo. At mabuo at manatiling buo ang ating pamilya at hindi tayo makagawa o hindi tayo makasira ng mga pamilya nang dahil sa ating pagnanasa. At hindi tayo magkasala sa harapan ng Diyos. At hanggat maaari, iwasan natin ay yung mga ganitong tukso na ginagawa ni Satanas para lang tayo matukso. Hanggat maaari, patuloy na tayo ay lumapit kay Kristo upang hindi tayo bumagsak at maging matatag at maging malakas sa biyaya ng ating Panginoon na buhay. Nawa sa umaga pong ito, nawa mayroon po tayong natutunan sa ating mga pag-aaral sa biyaya ng ating Panginoon at sa ating pag-aaral sa 10 utos na binigay ng Diyos sa 7 utos na sabi, huwag kang mangangalunya.